psikolohiya ay siyentipikong pag-aaral ng pag-iisip at pag-uugali, ay higit pa sa isang akademikong disiplina. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng psikolohiya, natututo tayong kilalanin ang mga pattern ng ating pag-iisip, damdamin at pag-uugali. Psikolohiya o dalagang-isipan ay isang siyentipikong pag-aaral ng isip, diwa at asal ng isang tao. Ito ay tumutugon sa pag-intindi sa kamalayan ng tao at kung paano nakakaapekto ang mental na katangian ng isang tao o pangkat sa kanyang kilos o pag-uugali. Ngunit dahil marami sa mga konsepto sa psikolohiya ay batay sa mga karanasan ng mga banyaga, katulad na lamang ng mga Amerikano, ninanais ng mga Pilipinong dalubhasa katulad ni Virgilio Arpaio na magkaroon ng psikolohiya na nakabatay sa karanasan at pag-iisip ng kulturang Pilipino. Binibigyan diin din ng psikolohiyang Pilipino ang identidad ng mga Pilipino na nag-uugat sa wika at kultura ng Pilipinas. Partikular kung paano nakakaapekto sa pag-uugali ang Filipino values katulad ng paggamit ng bahala na o utang na loob at ang madalas na paggamit ng indirect communication or pakikiramdam. Ayon sa World Health Organization at Department of Health, mayroong isang doktor para sa 80,000 Pilipino ang mayroon sa bansa. Mayroong malaking kakulangan ng supply ng materyales, pasilidad, at pati na rin sa mga tauhan sa hospital sa ating bansa, kung kaya't hindi na rin nabibigyan pansin ang kahalagahan ng mental health. Nakakadagdag pa sa pagkabawas ng mga psychiatrist at psychometrician ang pagtaas ng oportunidad sa ibang bansa. Dahil rito, marami ang umaalis upang doon magtrabaho dahil na rin sa kahirapan ng pagkita ng pera dito sa Pilipinas. Maraming larangan ang nakapailalim sa psikolohiya tulad ng sports psychology, behavioral neuroscience, at forensic psychology. Pero bigyan natin pansin ang mga larangan na mayroong direktang komunikasyon sa publiko, partikular na sa mga estudyante. Isa rito ang clinical psychology na nakapokus sa pagsusuri at paggamot ng mga karamdamang pangkaisipan, emosyonal, at pang-asal. Ginagamit dito ang Scientist Practitioner Model kung saan ang mga taong may PhD ay hindi lamang nagsasagawa ng pananaliksik, pagkus tinutulungan din nila ang mga pasyente sa pamamaraan ng terapeutika. Isang larangan na nakaugnay sa clinical psychology ay ang counseling psychology. Ang mga counseling psychologist ay nakatuon sa mga kasakitan o problema na hindi kasing lubha tulad sa clinical psychology. Mas makikita mo sila sa mga eskwelahan kaysa sa mga klinika dahil ang tinutulungan nila ay ang mga taong may interes sa karera o sa edukasyon. School psychologist naman ang karaniwang tawag sa mga counselor sa mga paaralan. Ang mga psychologist ay mga profesional sa kalusugan ng pag-iisip na nagsisiyasat ng mga kilos ng tao upang mas mabigyang kahulugan ang mga prosesong pangkaisipan. Ilan sa kanila ay mga nagsasaliksik ukol sa mga kalagayan ng pasyente at ang relasyon ng mga ito sa iba pang mga salik sa lipunan. Samantalang ang iba naman ay nakatuon sa pagsusuri ng kalusugan ng pag-iisip ng pasyente at pagtulong sa mga may sakit sa pag-iisip. Una, ang kaalaman sa psikolohiya ay maaring makatulong sa atin sa maraming aspeto na kakatulong din ito sa pagpapabuti ng ating mental health sa pamamagitan ng pagkilala sa mga sintomas ng iba't ibang mental illnesses at paghahanap ng angkop na tulong. Isa sa mga ginagawa ng mga psychologists ay ang assessment, kung saan sinusuri nila ang kondisyon ng mga pasyente. Sa pamamagitan nito ay mas nauunawaan ang koneksyon ng pag-iisip, karamdaman at kilos ng pasyente na maaaring nagdudulot ng problema. Ang mga assessment na isinasagawa nila ay maaaring gamitin upang masuri ang intelihensya, pagkaisipang abilidad, kaugalian at mga katangiang nauukol sa bokasyon. Pangalawa naman ang panandaliang tulong. Tumutulong ang mga psychologists upang maibsan ang karamdaman ng mga taong may problema. Tulad na lamang ng mga taong nagluluksa, may problema sa relasyon, problema sa trabaho at iba pang mga panandaliang mga pagsubok na minsan ay nakakapagdulot ng malalang stress sa tao. Nag-aalok din naman ang mga psychologists ng pangmatagalang pagpapayo o counseling sa mga taong may malubhang sakit sa pag-iisip, tulad ng depression,
at substance abuse. Sinusuri muna ang pasyente, saka ito pinapasailalim sa angkop na therapy. Nakikipagkita ang psychologists sa mga pasyente ng 1 o 2 beses kada linggo upang masiyasat at maipaliwanag ang mga hamon na haharapin ng pasyente. Isa sa mga unang layunin ng mga psychologist ay ang matulungan ng kanilang pasyente sa pagtatalaga ng kanilang layunin. Ang mga layunin nito ay makakatulong upang mas magkaroon ng tiyak na direksyon at mas mapadali ang proseso ng paggaling ng pasyente. Nagsasagawa din ng therapy ang mga psychologist. Ang pangunahing panggagamot ay sinasagawa ng mga psychologist ay ang psychotherapy. Ang psychotherapy ay pang individual, pang magkasintahan, pang mag-asawa, pang mga grupo ng mga sesyon. Halimbawa sa panggrupong sesyon na isang paraan upang makatanggap at makapagbigay ng suporta sa ibang mga pasyente na may kaparehas na kalagayan. Ang mga sesyon na ito ay nakakatulong upang mas masuri pa ang kalagayan ng pasyente. Kadalasang ginagamit ng mga psychologists ang wikang Filipino sa counseling, samantalang English naman na ginagamit nila sa paggawa ng mga dokumento. Ang psikolohiya ay mahalaga sa iba't ibang propesyon tulad ng edukasyon, negosyo at medisina. Nakakatulong ito sa pagbuo ng mas malusog na relasyon sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga dynamics ng interpersonal communication at conflict resolution. Ngayon, aking ipapahayag ang mga dahilan kung bakit magandang pag-aralan ng psikolohiya. Pero, akin munang tutukuyin kung ano nga ba ito. Ang psikolohiya ay isang disiplina sa siyensya na tumatalakay at nag-aaral sa kahalagahan ng isip at kilos ng isang tao. Akin ang ipapahayag ang mga kadahilanan kung bakit magandang pag-aralan ang psikolohiya. Una, ang psikolohiya ay nakakatuwang aralin. Hindi ba't nakakatuwa na malalaman natin ang mga kadahilanan ng pag-iisip at pagkilos ng mga tao? Pangalawa, mas magkakaroon tayo ng pag-unawa sa kinikilos at pag-iisip hindi lamang ng ibang tao, pati na rin ang ating sarili. Kung mas palalalimin natin ang pag-aaral sa psikolohiya, mas magkakaroon tayo ng pag-unawa sa ating sarili, pati na rin sa ibang tao. Pangatlo, mas matututo tayong palalimin ng ating pag-iisip. Mga teorya, pamamaraan o konsepto na bumubuo sa psikolohiya ay magiging daan upang tayo ay linangin tungo sa pagkakaroon ng kritikal na pag-iisip. Pang-apat, maraming oportunidad ang nag-iintay. Pwede tayong maging psychologist, psychotherapist, social worker, counselor, guro, HR manager at marami pang iba. Nakadepende kung anong piniling disiplina o ano ang iyong interes. Panghuli, mas magkakaroon tayo ng malawak na kaisipan tungkol sa mental illness. Ngayon, napakarami na ng taong dumaranas ng depresyon at iba pang karamdaman sa pag-iisip. Itong larangan na ito ang mag-uudyok sa atin na tulungan ng mga taong nangangailangan, mas maintindihan ang kanilang mga kondisyon at kung paano ito pagagalingin. Ayun lamang, iiwan ko ang mga salitang isa sa mga pinakamalaking kamalian na nagagawa natin ay ipinagpapalagay natin na ang paraan ng pag-iisip ng ibang tao ay katulad ng sa atin. Para sa refleksyon sa psikolohiya, ang psikolohiya ay may mahalagang disiplina at malaking kontribusyon sa pang-araw-araw na buhay natin. Mula sa pag-unawa ng ating mga sarili, pagpapabuti ng ating relasyon at pagpapaunlad ng ating komunidad. Ang psikolohiya ay nagbibigay ng mga kasangkapan at kaalaman na makakabuti sa atin na mas makabuluhan at may masayang buhay.